Yamaha MT-15 mga katropa, yung problema ng motor ni boss ay walang backlight. Nasira yung backlight niya, ngayon ni-repair natin. Subukan mo dyan, Dan. Madilim kasi pag walang backlight, hindi makita ni boss yung kanyang display. Pero ngayon, oh, it's alive, boss. Si bossing, sana. Okay na. Tapos ito naman, ano problema natin dyan, Dan? Full wave? Opo, tapos hindi umaandar boss. Full wave, hindi umaandar. Tapos dito naman mga katropa, meron tayong NMAX version 1. Yung problema ng motor ni boss ay error 42. Galing sila ng Tarlac. Ngayon kumontak sa akin si boss kasi yung motor niya pinapagawa niya doon sa shop sa kanila. Yung EBS niya pabalik-balik lang na dinadala at hindi makuha yung problema. Wala siyang speedometer, nagkakaroon ng error 42. Jeric, ano nga natin? Paikutin natin yung gulong. Sige. Yan, umiikot na yung gulong ng motor ni bossing pero error 42 pa rin. Pag ganito mga katropa yung problema nyo, maraming possible na problema rito, lalo na pag NMAX version 1. Ito, isa sa nagiging problema kung bakit nagkakaroon ng error 42. Yung kanyang sensor plate, yung ating speed sensor, at syempre yung kanyang EBS. Pero mayroon pang issue ang NMAX version 1 na nawawala yung kanyang speedometer or bumabalik, nawawala yung kanyang charger. Ito yung EBS module ni boss, nabuksan na. So ito na yung EBS ni boss mga katropa. Nag-repair tayo sa kanyang board kasi yung EBS niya talagang lubog na sa fluid. Pero yung gumagawa pala ng EBS niya dati, sabi ni boss hindi pala nagre-repair, kung linis-linis lang. So isusin natin. Kung makikita nyo, naka-always on yung kanyang EBS. Pero kapag pinaandar natin yung motor, mawawala yung indicator ng kanyang EBS. Ngayon, kapag pinreno natin, sudden brake, yan, functional na siya. Sudden brake natin. At hindi na siya umiilaw yung kanyang indicator. Tapos dito mga katropa, kapag ginagawa namin yung EBS, ilalagyan na namin siya dito ng prevention. Kasi minsan, kapag nagkaroon ulit ng leakage yung kanyang fluid, dito nabababad yung fluid sa side na to. Kasi yung EBS natin nakaganito. So, sino yung naapektuhan kapag nakaganito yung side ng ating EBS? Siyempre naapektuhan yung mababang parts. Katulad nito, mababang parts, dito mababang parts. Diyan na nananatili yung ating brake fluid. Kaya ang ginagawa natin kapag nagre-repair tayo, naglalagay tayo dito ng UV light o UV paste na ginagamit natin. Ito. Yan, nilalagyan natin siya ng UV tapos yung UV light para kapag sakali na nagkaroon uli ng leakage yung ating EBS, hindi maapektuhan yung mga major parts or yung mga major na nasisira dito sa EBS kapag nagkakaroon ng leakage. Kasi yung EBS natin, syempre nakaganto. Patagilid talaga yan. Ito yung pwesto niya. Kapag nagkaroon ng moist, ang naapektuhan itong mga mabababang parts na ito. Kaya naglagay tayo ng prevention para in case na magkaroon ulit ng moist, hindi na maapektuhan yung mga kumo na nasisira dito sa ating EBS. Kung mayroon kayong problema sa EBS mga katropa, pwede kayo magsadya dito sa amin sa Jad Allen Motorcycle Electrical Shop din kayong Pangasinan. Ilalagay ko na yung contact number sa taas ng ating video description para pwede kayong tumawag regarding sa inyong EBS problem. Alright na yung EBS ni boss. It's alive na.